Mismong sandaling iyon, isang tauhan ang pumasok sa silid, hinihingal. Panginoon, ang matandang master ng Chioka Estate, siya at ang kanyang mga tauhan ay nakita sa malapit. Isang mabagal at malupit na ngiti ang gumuhit sa mukha ng Iron General. Oh, nagpasya siyang parangalan tayo ng kanyang presensya. Sa gitna ng 12 disipulo ng Palace Lord, lagi akong itinuturing na pinakamahina. Iyan ang dahilan kung bakit, habang ang aking 10 iba pang mga tinatawag na kapatid ay abala sa pagpapatayan para sa tuktok sa pamamagitan ng lakas lang, pumili ako ng ibang landas. Ginamit ko ang yaman at politikal na kapangyarihan upang umangat, upang maging ikalawa sa isang tao lamang at master sa lahat ng iba pa. At iyan ang dahilan kung bakit, habang ang 10 hanggal na iyon ay tinatarget ang 9 na dakilang sekta at ang 5 dakilang pamilya, ang aking premyo ay itong hindi mahalagang munting Choke Family Estate. Kapag nakuha ko na ang maalamat na martial arts techniques na nakatago sa treasury na iyon, ang Palace Lord ay wala nang magagawa kundi ang kilalanin ang aking tunay na halaga. Mismong sandaling iyon, isang tinig na parang pinatalim na bakal ang umalangaw mula sa main gate. Ako, ang Grandmaster ng estadong ito, ay nagbalik. Kayong pangkat ng mga kontrabida, buksan niyo ito. Nakatabi sa kanya ay, walang iba kundi sina Jinwo at Min. Humakbang si Moak paarap upang tumayo sa tabi ng Iron General. Isang taksil ng ngisi ang nasa kanyang mga labi. Lolo, matagal na rin po. Oh, at tingnan nyo, humihinga pa pala ang aking ama. Hindi ko naman kailanman binalak na tapusin ang buhay ng kahit sino. Alam nyo yun, hindi sa simula pa lang. Ang mukha ng Grandmaster ay nangungunot sa puot, ang kanyang boses ay isang dumadagandong na etengal. Ang pamilyang Chiyo ay mayroon. Anong anak sa buong mundong ito ang magtataas ng espada laban sa kanyang sariling ama? Ang boses ni Moak ay puno ng paghamak. Ha, kung gusto mong iwasan ang katapusang ito, sana noon pa lang sana ay nagbigay ka ng kaunting atensyon sa akin. Ang buong gulong ito ay kasalanan mo dahil sa pag-aalaga lang sa mga anak ng iyong legal na asawa. Ang boses ng Grandmaster ay isang mababa at nagbabantang ungol habang sumasagot, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Ang mga labi ni Moak ay kumulat sa isang pangungutya habang sumasagot, hindi ko kailanman tatanggapin ang isang kahalili na umakyat hindi sa sariling lakas kundi sa pamamagitan ng pagkapit sa dugong bughaw ng kanyang ina. Noong tiningnan ko si Jinwo, ang ganap na prodigy sa iyong mga disipulo, isang bata na hindi man lang kasama sa listahan ng mga potensyal na tagapagmana, doon ko naintindihan. Napagtanto ko na kahit muling isilang ako ng 1,000 beses, ang isang tinatawag na secondary son, na gaya ko ay hindi kailanman magiging pinuno ng angkang ito. Hindi ito tungkol sa aking talento, hindi ba? At iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong dalhin ang mga bagay sa ganitong sukdulan. Nagsalita ang Armored Lord, itigil na muna natin ang luhang ito sa muling pagkikita. Ang iyong tauhan ay may munting regalo para sa Master. Kung maaari ay tumingin kayo doon. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, 2 nakataling figure mula sa angkan ang marahas na kinaladkad sa harap. Ang Grandmaster at ang kasalukuyang Master ay sumigaw sa wagas na sindik. Kayong dalawa, buhay pa kayo, Jinlong. Hiyang, ang boses ni Moak ay isang nakakalaso na bulong. Ibigay mo ang selyo at pakakawalan ko sila. Pero kung patuloy kang magtatagal, huwag kang umasang mababawi mo silang buo. Ang mga luha ay umagos sa mga mukha ni na Jinlong at kung habang sumisigaw sila para sa kanilang ama at lolo. Iligtas niyo kami, ama. Kung hindi niyo ibibigay sa kanya ang selyo, talagang tatapusin niya kami. Ang 2 master ay nakulong, nahaharap sa isang imposibleng pagpipilian. Sa isang banda, ang buong pamana ng kanilang angkan, sa kabilang banda, ang buhay ng sarili nilang dugo at laman. Nangutya si Moak, gaya ng inakala ko, isang kawon ng mga ahas na may malalamig na dugo. Talaga bang isasakripisyo niyo ang sarili niyong mga tapat na anak para lang kumapit sa upuan ng kapangyarihan? Kasabay nito, hinigpitan niya ang kanyang hawak sa isa sa mga braso ng kanyang bihag na kapatid, isang madilim na enerhiya ang pumitlag, at ang paa at kamay ay agad na natuyo, ang laman ay lumiit-dikit sa buto. Ang Binate ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw. Ang braso ko, ang braso ko, muling nagtanong si Moak, ang kanyang boses ay umaapaw sa sadistikong katuwaan. Kaya, sapat na ba ang munting appetizer na iyon para tulungan kayong magdesisyon? O kailangan nyo pa ng kaunting paghimok? Ang puot ng Grandmaster ay sa wakas ay sumabog sa isang etengal. Moak, ikaw na hayop ka. Itigil mo na ito ngayon din.
Samantala, ang mga pagsamo ni na Jinlong at Kung ay naging desperadong pagmamakaawa. Moak, maawa ka sa amin. Pakiusap, hayaan mo lang kaming mabuhay. Malamig na sumagot si Moak. Ang inyong pag-aalinlangan ang nagdala nito sa kanila. Kaya huwag na huwag niyo akong sisisihin dito. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, humakbang si Jinwoo paarap. Ang kanyang boses ay humiwas sa kaguluhan. Tila nakikibahagi ka sa ilang heretical na sining habang wala ka. Lumingon si Moak. Isang mabagal at mausisang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Jinwoo, matagal na rin ang nakalipas. Kapatid ko, paano mo matatawag na heretical na sining ang isang teknik na kayang yumanig sa langit at lupa? Ginagarantiya ko na kung magagawa mo itong masteran, magiging kasing proud mo rin ako. Ngumisi si Jinwoo. Aaminin kong makapangyarihan ito, pero mayroon itong mortal na depekto. Kumunat ang noo ni Moak sa pagkalito. Depekto. Nagsimulang magpaliwanag si Jinwoo ng dahan-dahan. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit idineklara ng mga dakilang master ng martial world ang star-absorbing art bilang isang ipinagbabawal na teknik? Isipin mo lang, mula noong unang panahon hanggang ngayon, hindi mabilang na mga practitioner ang sumubok na master ng sining na ito, pero walang nakakaalam ng kanilang kapalaran. Lahat sila ay naglaho na lang mula sa martial world sa ilalim ng mahiwagang circumstansya. Ano naman? Winaksi ni Moak ang kanyang kamay, walang pakialam sa kahit kaunti. Iyan ay dahil ang martial art na ito ay napakalakas na nagdudulot ito ng takot sa buong martial world. Sa sandaling may magmaster ng star-absorbing art, ang mismong kaayusan ng mundo ay nakatadhanang muling isulat. Ang sagot ni Jinwoo ay kasing lamig ng yelo. Kung gayon, itatanong ko sa iyo, bakit ang mga nagmaster nito ay nagpakahirap pang kolektahin ang mga lihim na manual ng ibang mga sekta? Hindi ba't ang star-absorbing art lamang ay sapat na para maghari sa mundo? Ang bastos na ito, maaari kayang may alam talaga siya. Ungol ni Moak, wala akong interes sa iyong mga walang basehang chismis. Hanggat ang lakas ko ay kinikilala, iyon lang ang mahalaga. Jinwoo, sumama ka sa akin. Tulungan mo ang Iron Armor sect na sakupin ang Shea Family Manor. Kung papayag ka, maaari ko pa sa iyong ibigay ang posisyon ng Manor Lord. Sa sandaling matapos siya, ang Grand Matriarch Min at si Lord Ming ay natigilan sa gulat. Sumagot lang si Jinwoo nang walang pakialam. Ipinangako nila sa iyo ang upuan ng Shea Family Manor Lord. Nakapanghihinayang, wala akong dahilan para tulungan kang sakupin ang lugar na ito. Dahil akin na ito, itinaas niya ang signet ring ng Manor Lord sa harap ni Moak. Natulala ito, hindi makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Ano? Bakit? Paano mo nakuha ang signet ring? Kalmadong sinabi ni Jinwoo, dahil wala nang natira para magpatuloy ng dugong Shea. Kaya ipinagkatiwala nila ito sa akin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Moak. Sige, Jinwoo, binabati kita. Sa ganyang kaso, gamitin mo ito para buksan ang lihim na repository para sa akin. Isang ngisi ang naglaro sa mga labi ni Jinwoo. At bakit ko naman gagawin iyon? Ikaw at ako, wala tayong utang sa isa't isa. Kasabay nito, lumingon si Jinwoo sa pinakamataas na elder, ang Grand Matriarch. Ipapaliwanag ko ang lahat sa inyo ngayon. Ang upuang ito bilang master ng pamilyang Shea, wala akong pakialam dito. Kahit na ang buong angkang ito ay maging alabok at abo, hindi ako matitinag ng kahit kaunti. Grandmaster, ikaw ang humiling nito. Kung gayon, linawin natin, ang lahat ng mangyayari ay hindi dahil sa anumang natitirang pagmamahal sa angkang ito. Ito ay sadyang patas na kabayaran para sa premyong kukunin ko. Ang teritoryong ipinangako ng Grandmaster ay medyo malaki. Kaya natural, kailangan kong tiyakin na ang aking mga pagsisikap ay maayos na mababayaran. Habang tinatapos niya ang pagsasalita, ang anyo ni Jinwoo ay lumabo, muling lumitaw sa ibang pwesto sa isang kisap mata. Ang tila maltong teknik ng paggalaw ni Jinwoo ay nagpaitim sa mukha ng Iron Armored Leader, isang buhol ng wagas na pagkadismaya. Ang humigpit sa kanyang sikmura. Sumigaw si Jinwoo, anong ginagawa niyo riyan at nakatunganga lang? Kung naparito kayo para itapon ang inyong mga buhay, bilasan niyo at sumugod na kayo sa inyong kamatayan. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa bawat miyembro ng angkang Shea, kabilang ang dalawang master nito, na ganap na tulala. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban ay nag-alab, at sabay-sabay silang umungal, sumusumpang ipapadala ang kanilang mga kaaway sa kabilang buhay bago pa man sila makakilos. Gumilos na kayo at ibigay ang kanilang tiket sa impyerno. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan na parang isang dambuhalang alon laban sa isang bangin.
Sa gitna ng naglalagablab na kaguluhan, sina Kung at Jinlong ay sumigaw para sa tulong. Si Jinwoo, nang malaya na ang Sword Emperor, ay nag-alok lamang ng isang malamig na parirala. Salamat ko na iyan. Desperadong nagmakaawa sina Jinlong at Kung. Jinwoo, pakiusap, kailangan mo kaming iligtas. Nangutya lang si Jinwoo. At anong obligasyon ko para iligtas ang dalawang walang kwentang balat na gaya nyo? Sa gulat ng lahat, ang Sword Emperor ang kumilos, pinutol niya ang mga tali na nakagapos sa dalawang lalaki at nagsalita sa mababang tono. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa inyo. Sa tingin ko, ang ipagkatiwala ang Kangxi sa inyong dalawa ay isang pagkakamali. Ang hayaan si Lady Minlong na mamuno ang mas matalinong pagpipilian. Kung mabubuhay man kayo o mamamatay mula sa puntong ito ay nasa sa inyo na. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha habang nanginginig at nagmamakaawa. Sword Emperor, pakiusap maawa ka sa amin. Ngunit ang kanilang mga pagsamo ay sinagot lamang ng mga nauuhaw sa dugong titig ng mga kaaway na papalapit mula sa likuran. Tumawa si Jinwoo, tingnan mo ang ekspresyong iyan. Mukhang gustong-gusto mo akong pagpira-piresuhin, pero kailangan mong pigilan ang sarili mo. Tila mausisa ka kung paano ito matatapos, hindi ba? Pero nakapanghihinayang, wala akong anumang interes na sabihin sa iyo. Umungal ang Iron General, o sige. Matapos kong durugan ang lahat ng apat mong paa, sigurado akong ang bibig mong iyan ay kusang magsasalita. Itinaas niya ang kanyang sandata, naghahanda na sumugod. Walang pakialam na sumagot si Jinwoo. Pero hindi ba't masisira ang buong plano kung ang bibig ko ay madudurog sa proseso? Umungal ang nakabaluting higanti. Kung ganoon, mas mabuting galingan mo ang pagprotekta rito. Ang nakabibinging tili ng metal ay halos hindi pa naglalaho mula sa dambuhalang maze na hamamplas sa lupa nang ang anyo ni Jinwoo ay kumislap paarap. Ang kanyang boses ay puno ng wagas na paghamak. Tama na ang mga kaawa-awang laro na ito. Sa sandaling dumampi ang kamao ni Jinwoo, ang Iron General ay napaatras ng ilang hakbang. Isang masakit na lagong ang umalangaw mula sa kanyang makapal na plate armor. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya sa mga galaw na napakabagal at masyadong magarbo. Hindi mo ba nararamdaman na iniiwan mo lang ang sarili mong buka na buka? Nagngit-ngit ang Iron General bilang tugon. Oh, kaya matalas pala ang dila mo. Tila ang iyong kumpiyansa ay seryosong maling lugar. Akala mo ba ang mga munting dampi na iyan ay sapat na para tumagos sa aking maalamat na iron armor? Nakakatawa, hindi naman ganoon kasama ang footwork mo, aaminin ko iyan. Pero tingnan natin kung gaano mo katagal kayang umiwas. Gamit ang mabigat na mace, naglunsad siya ng isang nagngangalit na pagsalakay, na pumuwersa kay Jinwoo na magdepensa. Sa isang bahagi ng segundo, ang mga mata ni Jinwoo ay lumingon sa mga nahihirapang miyembro ng Kangxi. Isang biglaang kaisipan ang nag-alab sa kanyang isip. Nakikita ko, ang tunay mong layunin ay itulak ako patungo sa kanila. Nangutya lang ang Iron General. Sige lang, umiwas ka. Ituloy mo ang pag-iwas. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag iwinasiwas ko ang maze na ito sa iyong munting mga kaibigan. Tingnan natin kung ang lugar na ito ay hindi magkakaroon ng bagong kulay na pula ngayong araw. Bumulong si Jinwoo ng isang tahimik na paumanhin, ngunit ang kanyang tingin ay naging yelo na. Tapos na ang oras ng laro. Dapat kang mas mag-alala sa pagpapanatili ng sarili mong ulo sa iyong mga balikat. Isang shockwave ng purong kapangyarihan ang sumabog mula sa kanya. Naramdaman ng Iron General ang isang marahas na panginginig sa kanyang buong katawan, sumisigaw sa wagas na sindik. Hindi, imposible iyan. Sa isang kisap mata, ang 1,000 kilong maze ay nagpalit na ng may-ari. Ikaw na bastos na paslit. Nang ahas kang nakawi ng aking Grand Maze. Ang mga labi ni Jinwoo ay kumulot sa isang mapanghamak ng ngisi. Anong silbi ng paghawak ng isang banal na sandata kung ang alam mo lang ay ilang murang life-draining technique para sa hilaw na lakas? Puro ka maskulado pero walang utak. Isang hanggal na tanging brute force lang ang naiintindihan pero walang alam kung paano maayos na itutuon ang tunay na inner energy. Tapos ka na ba sa iyong lampang pagtatanghal? Dahil kung oo, ako naman. Ang boses ni Jinwoo ay kasing tigas na ng bakal. Ang balat ng pagong na iyan na lagi mong ipinagmamalaki. Nag-abala ka ba na tingnan kung ilang tunay na tama ang kaya nitong tanggapin? Ngayong araw, bibigyan kita ng edukasyon. Ngayon, idilat mo ang iyong mga mata at manood kang mabuti. Kasabay niyon, iwinasiwas ni Jinwoo ang sariling mace ng Iron General, itinututok ito pabalik sa kanya. Isang mundong yumayanig na pagsabog ang humiwas sa hangin.
Naramdaman ng Iron General ang kanyang loob na bumaligtad habang ang kanyang isip ay marahas na umiikot. Ano? Ano ito? Hindi maaari. Tumingin siya sa ibaba para lamang makita ang mga bitik na parang sapot ng gagamba na kumakalat sa kanyang dating hindi matatagos na baluti. Bitawan ang sandata ko at tumakbo o subukang magdepensa. Lintik, walang oras para mag-isip. Kailangan ko nang umalis dito. Ang duwag na kaisipan ay sumigaw sa isip ng Iron General. Palalagpasin kita ngayong araw, pero hinding-hindi ko makakalimutan ang kahihiyang ito. Maghintay ka lang, babalik ako. At pagbalik ko, pagbabayaran mo ito at malalaman ang tunay na nakapanghihilakbot na kahulugan ng heaven-defying demonic palace. Ngunit bago pa siya makakilos, unang tumira si Jinwoo, ang kanyang mace ay humuhuni sa hangin ng may malupit na puwersa habang humahampas ito ng direkta sa gulugod ng general. Ang Iron General ay napaatras, ang kanyang isip ay ganap na gulo. Ano bang nangyayari? Isa ba iyon sa sarili kong ironclad soldiers? Bakit niya ako itatraidor? Bumagsak siya sa lupa, nilalamon ng matinding sakit, na lumilikha ng isang yumayanig na pagsabog ng alikabok at mga labi. Ang boses ni Jinwoo ay umalangaw sa buong paligid. Ang Iron General ay napatay na. Lahat ng mandirigma ng heaven-defying demon palace, ibaba ang inyong mga sandata. Sumuko na kayo ngayon at mabubuhay kayo. Agad silang naparalisa sa takot. Ano? Ang Grand Marshal, natalo siya. Humakbang si Jinwoo paarap. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay humuhugot sa kanila na parang isang dambuhalang alon. Sino man ang hindi sumuko ay mawawalan ng ulo. Ang tadhana ng Iron General ay selyado na. Ang mga espadang balot ng dugo ay maingay na bumagsak sa batong lupa. Ngunit sa halip na sumuko, sabay-sabay silang lumuhod. Ang kanilang mga bibig ay bumubulong ng mga kakatwang demonyong dasal. Ang lahat ay nakatitig, ganap na naguguluhan. Anong klaseng palabas na naman ito? Ang mukha ni Jinwoo ay biglang namutla habang sumisigaw siya. Lahat kayo, umatras na. Iyan ang Berserker's Carnage Technique. Isasama nila tayo sa kanilang pagbagsak. Sesibog na, sila, tumakbo kayo para sa inyong buhay. Ang mga tao ay sumigaw sa wagas na takot. Isang nakabubulag na globo ng liwanag ang lumamon sa lahat ng nasa daanan nito. Nilalamon ng pamilyang Shi sa isang impyerno ng apoy at usok ng sa wakas ay hamupa ang alikabok. Lumingon si Jinwoo, mabigat ang kanyang boses. Tapos na rin sa wakas. Si Lord Ming ay nakatitig ng tulala sa nasalantang eksena. At noon din, nagmadali si Min paarap, ginagamit ang sariling katawan para harangan ang kanyang paningin sa mga malagim na labi. Pinigilan niya ang kanyang mga hitbi, ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mga mata. Ama, pakiusap ko, wag niyo nang tingnan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Lord Ming ay nakatuon na sa Troy kung tanawin, at ang kanyang tatag ay ganap na gumuho. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, isang mapait na sigaw ang lumabas sa kanyang kaluluwa. Patawad, patawad na patawad, mga anak ko. Nagmadali si Min sa kanyang tabi. Ama, kailangan niyo pong tumayo. Ang Panginoon ng estate ay hindi pwedeng bumagsak ng ganito. Nang inig si Lord Ming, tinatawag ang isang pangalan. Jinwoo, nandito po ako, ama, sagot niya, ang boses ay matatag, habang desperadong hinahawakan ni Lord Ming ang kamay ng kanyang anak. Nagsalita siya sa pagitan ng mga putol-putol na hininga. Patawad, masyado akong nahumaling sa aking reputasyon bilang perpektong pinuno ng angkan. Ganap ko nang nalimutan na ama mo pa rin ako. Ipinamuhay ko ang aking buhay bilang Panginoon lamang ng pamilyang Shi. Noong araw na lumakad ka palayo sa ating tahanan, doon ko lang napagtanto na ang lahat ay kasalanan ko. Malambot na nagsalita si Jinwoo, inaaliw siya. Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Ama, maayos na po ako ngayon. Talagang okay na ako. Sa isang sandali, nakita ni Lord Ming ang munting batang nawala sa kanya noong unang panahon. Ang mga luha ay umagos sa kanyang kulubot na mukha habang hinahagulgol ang pangalan ng kanyang anak. Jinwoo, salamat sa pag-unawa sa akin. Nagbigay si Jinwoo ng isang bahagyang tango, pagkatapos ay humarap sa landas na nasa harap. Itinikom niya ang kanyang mga kamay sa isang formal na kilos, ang kanyang tono ay magalang. Ang malaking tunggalian dito ay naayos na. Ang junior na ito ay magpapalam na. Ngunit sa loob ng kanyang isip ay may nagngangalit na apoy habang iniisip niya, hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang sitwasyon sa Marshall Hall ay nagiging kritikal. Nawawala ka na ba sa sarili mo matapos kang itapon ng sarili mong pamilya sa isang hukay na hindi mo matatakasan? Gusto mong bumalik at mag-alatagapagligtas nila, ha? Isang biro.
Akala mo ba ang ilang guwang na salita ng paumanhin ay kayang burahin ang isang utang na dugo na nakaukit na sa mismong kaluluwa ko? Kaya, ito na ba ang dakila mong pagtatanghal para patunayan ang iyong halaga? Isang tunay na nakakaantig na palabas. Sige, gawin mo kung ano ang tingin mong tama. Pero mas mabuting tandaan mo ito.